PLDT hindi nakaporma sa Cherry Tigo. Ea Laure, nagpasabog na naman ng eksplosibong mga klase-klaseng atake. Kaya Erica at Davison natiklop. Mukhang balik loob na ang Cherry Tigo sa finals. Sino kaya ang makakapagpapigil sa kanila? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Sinira ng Cherry Tigo ang three-way deadlock para sa ikalawang pwesto sa pamamagitan ng come from behind na 14-25, 25-20, 28-26 at 25-19 na panalo laban sa PLDT sa 2023 PVL All-Filipino Conference na ginanap sa Field Sports Arena. Sinakyan ng crossovers ang 17 excellent sets ni Jasmine Nabor upang tumuntong sa kanilang ika-6 na tagumpay sa 7 laro habang pinipigilan ang sunod-sunod na walang talo ng PLDT sa loob ng 5 panalo. Bumagsak sa 5 panalo at 2 talong record ang PLDT, kasama nito ang signal sa team standing. Ang laban na ito ay labanan para sa solong pwesto para sa pangalawang ranggo at hindi naman ito naging madali dahil sa mga pambihirang depensa ng PLDT, lalo na sa unang set. Ginulat ba naman ni Palumata ang Cherry Tigo sa kanyang mga pambihirang depensa, kaya madaling nakuha ng PLDT ang unang set sa score na 14-25. Pero sa second set, dito na nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimula ng pumalag ang Cherry Tigo habang palitan ng mga klase-klaseng atake ang Laure Sisters. Bagamat pinilit man ng PLDT na makahabol sa score, pero karandang ayaw paawat sa kanyang mga running attack. Hanggang sa na-set point na ni Mama P sa kanyang lifty power hit at tinapos naman ni Ea sa isang off the block sa score na 20-25. Sa third set, mas lalong nag-init ang laban. Halos walang lumalapag na bola dahil sa mga long rallies. Habang si Ea Laure, walang humpay sa pagsagot sa mga atake ng PLDT. Nahihirapan naman ang high-speed hitter sa mga mabibigat na mga service aces ni Ea. At Ponggay Gaston, umaariba naman sa opensa. Mapa-quick attack man o regalo. Hindi naman nagpatalo si Erica Santos at maangas nitong sinasagot ang mga atake ni Ea Laure. Sa puntong ito, sobrang higpit na ng laban. Angasan kung angasan nila Ea at Erica hanggang sa naitabla na ni Erica ang score sa 24-all. Pero dahil sa crucial error ni Davison sa isang service error at na killer block pa si Palumata ni Gaston, kaya nagkaroon ng oportunidad ang crossover na tapusin ang third set sa isang mabigat na service ace ni Mama P sa score na 26-28. Kaya sa fourth set, kargang-karga pa ng crossover ang momentum sa second at third set. Kaya mas nagkaroon sila ngayon ng kumpiyansa na makalamang. Pinilit man nila Mika Reyes at Davison na makahabol sa score pero ayaw ng paawat ni na Ea at Paat. Hanggang sa isang cross-court attack ni Nabor na ikinagulat ng high-speed hitters. Dahilan upang masungkit ng Cherry Tigo ang kanilang pang-anim na panalo. Kahit na maagang nakakuha ng momentum ang PLDT, ang magkapatid na Laure na sina Ea at EJ ay nagsanib pwersa para sa kanilang 31 na pinagsamang puntos. At inilabas ang lahat ng lakas at diskarte sa crossover upang makumpleto ang isang reverse sweep at palawigin ang kanilang aktibong sunod na panalo sa 4 na set. Patuloy na ipinagkibit balikat ni Mylene Paat ang kanyang mga dinadalang sakit sa namamaga na kanang paa at nakapagtala pa rin ng 11 points kasabay ng 12 points ni Pauline Gaston upang palakasin ang laban ng Cherry Tigo. Ang susunod na laban ng Cherry Tigo ay sa November 21 kontra sa Signal HD Spikers sa alas 4 ng hapon na gaganapin sa Field Sports Arena. Habang ang PLDT ay makakaharap ang Chocomucho sa November 23 alas 6 ng gabi na gaganapin sa Field Sports Arena. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spark the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap, and thanks for watching.